Hi guys, this is Alea Jan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I'm so thankful na marami akong mga subscriber or nag-pop up lang ako sa YouTube nila and nakita nila yung mga tips ko, yung mga kung ano yung ano para maka-apply dito sa Hong Kong and dito na sila or pa-flight na sila. Ayan. So, I'm so happy na naging isa ako sa mga inspirasyon nyo para makapunta dito sa Hong Kong. Alam nyo guys, sa YouTube ngayon, marami yung mukha ko doon. Pag nagsisearch ka about domestic helper, halos karamihan ng mga video na makikita mo sa akin. Kaya natutuwa ako na napapansin ako nila. And thankful ako kasi kahit yung iba nalalaos na sila sa YouTube wala na masyadong nagvo-vlog about domestic helper dito sa Hong Kong sa YouTube. Kasi nga, hindi na masyadong inaano ng viewers, wala na masyadong nanonood. Pero thankful pa din ako sa akin kasi may mga video ako na umaabot pa minsan ng 400 yung views kapag alam niyo yung Marites yung yung title ko, tsaka Marites yung chika ko, umaabot yan minsan ng 600 yung views, ganyan, maabot ng 1,000 unti-unti. Pero yung iba is nasa 20 na lang mahigit yung view sa isang araw. Sa akin, sa isang araw, maabot pa siya ng 3,000 mahigit. Iba-ibang video yung pinapanood ng mga ng mga viewers ko. Kasi nga, yung mga video ko is, kalat-kalat sila. So, kahit anong i-search nila, meron akong mukha doon, meron akong video doon. And, ayun, nakakatuwa kasi kanina kumakain ako. Tapos, mag-isa lang kasi ako kumain kanina sa Jollibee. Kasi wala yung amo ko dito, so malaya ako. So dito lang ako sa bahay and kanina is finit ko yung mga damit ko na susuotin pa Vietnam and ito sila lahat. Ito yung mga damit na na-fit ko na. So ayan yung dadalin ko. Hindi pa yan final kasi may iba dyan na anuhin ko pa. So, 3:00 na ako kanina mahigit nakalabas and kumain ako dun sa Jollibee, nanginginig na yung laman ko. And then, nakaupo lang ako kasi nga yung iPhone ko na cellphone, mapupuno na siya. Nasa kasi 20,000 na yung picture. So, 256 GB lang siya. So, kailangan kong burahin yung iba. Habang tapos na ako kumain, nagse-cellphone ako doon, binubura ko yung mga ibang mga picture ko, tsaka video ko na mga hindi ko na kailangan. Tapos, alam niyo yun, mahilig lang ako kasi mag-video tapos So, pag ganun ko, nakita ko yung isang subscriber, sabi niya, Miss Jen! Nakakatuwa lang guys. Shoutout sa'yo. Nakalimutan ko yung name niya pero parati siya nagko-comment sa mga post ko. Alam niya lahat ng sa buhay ko kasi Marites ako. Tapos alam niya lahat yung Marites. So, I'm so thankful na kahit pa paano, alam niyo yun, nakakahiya kaya. Lalo pag sabi, picture tayo. Kasi pag lumalabas ako guys, lalo pag dito lang ako siyamshoy po, hindi ako nagme-makeup. Wala talaga. As in, wala. Kahit cream sa mukha, wala. Kahit lipstick, wala. So, bagong gising lang, tas labas, ganyan lang ako. Nasanay na ako, parang amo ko na din ako na kahit wala na talaga. So, lang, lalabas lang ako niyan, mag-toothbrush, tas balik ako dito sa kwarto, magbuni-muni, matulog, tas, ayan, labas na. Para kumain. Tapos, ayan, nakakatuwa lang na yung mga subscriber ko is nandito na sila sa Hong Kong. At least, di ba, kahit papano, may nagawa akong mabuti sa buhay ko. Ayan, nakakatuwa na kahit papano may mga naniwala sa akin, thank you so much sa inyo na naniwala and nandito na kayo. Thank you kasi isa kayo sa dahilan. Alam niyo ba, kumita na ako ng 150,000 dito sa YouTube. Sa inyo yon. Isa kayo dun sa part na napagawa yung bahay. Isa kayo sa part na nakapundar ako ng kung ano-ano. Meron akong damit kasi ibang mga sahod ko na pinambili ko ng damit. Galing yan sa YouTube ko Thank you sa inyo. Ayan. So, nakakatuwa lang na bago ako umalis dito, at least marami akong mga diba? Marami akong mga na share sa inyo. Halos lahat na ng buhay ko dito sa loob ng bahay. Alam nyo na may mga times na nababash ako kasi nga binivideo ko yung loob ng bahay, ganyan, yung kabuuan ng bahay. Pero hindi ko pinagsisihan yan kasi gusto kong makita nyo kung ano yung bahay. Hayaan nyo na kung ma-terminate. Pero, ayun nga, sabi nila privacy. Pero talagang, may nag-request, bibigay ko. Ayan, buti na lang kamo yung amo ko masyadong, alam niyo yun, kahit minsan alam ko naman na nila, takot lang yung amo ko na tanggalin ako kasi nga wala na talagang magtitiis dito. Pero ngayon ako na talaga yung umayaw. Nagbabago na nga yung ugali nila. Alam niyo, wala na siyang pakialam anong oras na ako pinapatulog. Minsan 12:30. Okay lang yun. Sabi ko, binibilang ko guys. Pag natapos tong
Chinese New Year, oh. Tapos, Friday na sa susunod kasi tapos na yung holiday. Isang araw lang yung pasok ko nun, tapos day off ko na naman. Madali lang to, 3 weeks na lang matira sa akin, ala. So, kaya, alam nyo, nagpo-post ako sa Facebook ng 1 month notice ko. Hindi ko sinabi yung reason kung bakit ako magbe-break. And I'm so thankful kasi yung mga subscriber ko, alam yung routine. Hindi din nila sinishare doon na I'm so happy kasi ganyan, mag-aasawa ka na ganyan. Nakakatuwa kasi yung mga subscriber ko na nagko-comment, patay mali siya yung walang sinasabi. Basta good luck lang sa new journey. Nakakatuwa kasi ang alam ng iba, tambay ako sa Pinas. Ang alam nila, umuwi lang ako kasi pagod, ganyan, umuwi lang ako. Hindi nila alam na iba yung pakay ko kaya ako umuwi. So, ayoko kasi guys na sinishare. Alam nyo, sa YouTube lang ako madaldal, sa YouTube lang alam yung buhay ko. Kaya nga sabi ng iba, Miss Jen, ibang-iba yung mo sa YouTube, tsaka sa Facebook mo. Sa Facebook kasi more on ako doon, more on funny, maharot. Alam nyo, iba yung personality ko doon. Nandun yung funny side ko, nandun. Iba yung dito. Kasi dito, para may matutunan kayo. So, I'm so thankful kasi alam niyo yung walang nagko-comment doon na mag-aasawa ka na, ganyan-ganyan. Wala, nakakatuwa. As in, sabi ko, ay, ang galing ng mga subscriber ko. Ang tahimik nila. So, thankful lang ako kasi isa kayo sa kasama ko. Nung dito, kapag umiiyak ako, kasama ko kayo. Kasi, alam nyo, nakikipag-usap lang ako sa cellphone, pero parang kinakwento ko sa inyo yung nangyayari sa buhay ko. So, I'm so thankful sa lahat-lahat. And, also sa mga din, may mga basher din ako pero konti lang yun. Siguro sa buong ko dito, umabot lang siguro 10. Madami na yung 10 sa mga basher ko. More on talaga sila. And ang iba is tinatanggap ko naman kapag sinasabihan ako, pinapakinggan ko. Pero yung iba is kapag napapansin ko na medyo ko na parating puro bash na yung itinatandaan ko kasi yung nagbabash sa akin. Pag sa susunod ganun uli yung magbabash ka uli ng magbabash, pinapatulan ko na. So, I'm so thankful sa inyo guys kasi isa kayo sa dahilan kung bakit lumakas yung loob ko, yung may mga din kayo dyan sa akin, may mga advice, kayo na yung parang best friend ko dito. And ayun lang, continue lang natin yung mahalin nyo lang yung trabaho nyo, tapos tiyaga lang talaga, parating yung iisipin yung future, yung kung para saan yung pinaghirapan nyo kasi hindi kayo maliligaw ng landas or hindi kayo ng landas kapag kasi minsan makakapag-break ka ng contract pag yung galit mo lang talaga yung pairalin mo, pero pag pairalin mo, may bahay ako na pinapatayo, meron akong anak na pinapaaral, kailangan ng budget sa maintenance ng ko, parents ko. So doon malalakas ulit yung loob mo. Manda ka lang talaga pag natapos yung bahay. Ganun ako ng ganun, ilang beses yan. Putang inang bahay to, ba't di pa kasi matapos-tapos. Maabot sa time na madidepress ka. Ang ginagawa ko, nagdi-dreaming ako. Halimbawa, naglilinis ako, iniisip ko yung mga good vibes. Yung, halimbawa, mayaman na ako, gagastusin ko sa pera, saan ko, yan yung ginagawa ko para lang malibang ako, lalo buong araw ka nasa bahay, mababaliw ka talaga, lalo pag sanay ka na sa labas. Sanay ako na nasa mall, kaya advantage sa akin tong bahay kasi parang naumay na ako, pagod na ako kasi nung nasa Pinas ako, ilang years akong sa labas lang parati. Yung pahinga ko lang doon is 1 day lang. So, parang ito na yung time na nasa bahay ako ba? Parang sapat na tong 3 years para ko na parang makapagpahinga ako na walang makeup sa mukha. Kasi sa Pinas, more on talaga, gamit na gamit tong mukha ko sa makeup, lipstick, lahat. Ayan, dito sa bahay, nakapagpahinga siya. Ayan. And ayun, na-refresh ako. So ngayon, ready na uli ako na makikipag-usap sa labas kasi nga na uli ako. Parang naumay na din ako sa loob ng bahay. So, thankful din ako kasi kahit papano nabigyan ako ng opportunity na makapagtrabaho bilang katulong. Ngayon guys, papuntahin mo ako sa bahay, linisin ko yung bahay. Dati parang big achievement na sa akin makapaghugas ako ng plato, pero ngayon pag uwi ko non-stop, may kasambahay doon, may kapitbahay kami na abroad siya dati, Kuwait, ayan, Qatar. Kasi
parang best friend na namin sila ba, parang pamilya na namin sila. So parati ako pumupunta sa kanila. Yung katulong na, yung kapitbahay namin na katulong na dati, napapansin ko, non-stop yung trabaho niya, parang di siya napapagod. Galing siya sa paglalaba, nagsampay, naglinis, nagluto, tapos nag-ano na naman, namalansya, parang, kailan ka magpapahinga? Parang ako yung napapagod sa ginagawa mo. Para sa kanya, easy lang yung non-stop na trabaho. Para sa amin, parang kami na yung hinapo sa ginagawa niya. Yun pala, ganun pala talaga yung trabaho kapag katulong ka. Kaya, ngayon, pag uwi ko sa probinsya, parang gano'n na din ako, non-stop na din. Iniisip ko na ngayon gagawin ko dun sa bahay, babalik ta rin ko talaga yun. Kasi nakakalungkot lang na yung bahay na pinagawa ko, walang natutulog. Kasi nga, mainit daw guys, mainit. Kasi nga, simento. Sabi ko, ay punyeta na buhay to. Alam nyo, sinisi ko yan sa mama ko. Sabi ko, nagsisi ako kung bakit ko pinagawa tong bahay. Wala namang pakinabang eh. Kung alam ko lang, pinagawan ko kayo ng maliit na bahay. Yung mama ko nagsinungaling, sabi niya doon sila natulog sa malaking bahay. Pero sa totoo lang, doon sila sa maliit. Kasi malamig doon, tsaka yung sahig ba is kawayan. So, pasok yung hangin, labas. Ang lamig kasi talaga. Tapos may puno pa ng langka. Kahit ako gusto kong matulog doon. Pero pag uwi ko, try ko matulog doon sa malaking bahay. Kasi mas gusto ko doon malapad. Nandun yung king size na bed tsaka yung double. So, ako lang mag-isa matutulog. Ang dami namin pwedeng tulugan. Meron din doon sa tindahan. And then, meron din, may maliit pa kaming bahay. Ayaw ipagguba ng mamang. Kasi nga, ang ganda kasi talaga doon. Parang, ang lamig. Kahit mainit, guys, pag doon ka nakatira, ang lamig. So, ayun lang. Excited na akong umuwi. And excited na din akong magbakasyon. So, hi, this is it. I'm so thankful. Thank you to all of you. Ayan, so saksi kayo sa iyak ko, sa tawa ko, sa galit ko, lahat-lahat. So, at least, natutuwa ako na siguro mga ilan na din sa mga subscribers, siguro mga 1% na mga subscriber ko is nakita ko na. So thankful kasi nakikilala nila ko, Miss Jen. Tapos alam niyo yung natutuwa ako kasi alam nila yung buhay ko lahat. So ayan, may ano siya, kinakwento niya kanina yung yung buhay ko doon sa kasama niya, sa kaibigan niya. Natatawa ako kasi, hala, alam niya lahat, nakakatuwa. So, ayun, nagpicture siya. Hindi ko lang alam, pangit ko doon kasi wala akong makeup. Tapos sabi niya, ang liit mo pala sa personal. Oo, kaya nga nilaban to ng agency eh. Kasi hindi talaga dapat ako matanggap kasi 4'11 lang ako. Pero, nilaban nila kasi nga madaldal ako. Tapos yung English ko is matino. So, yun kasi yung advantage dito. Lalo yung iba na mga amo, gusto nila binabasahan ng kwento yung anak nila, binabasahan ng libro. Priority kasi nila dito, ganun. Guys, kung nanonood man dito yung papalit sa akin, mag-ready ka na dyan or magbasa ka na magbasa ng English na mga libro na kailangan madali or magaling ka magbasa ng libro kasi pagdating dito, ang makikinig sa'yo habang nagbabasa ka ng libro sa bata, yung nanay tsaka yung tatay, parehong perfectionist yan sa English. Kaya kailangan mapapalaban ka dito. Kaya namaos din ako kasi isang basahan ang kapal. Siguro isang kainan ng bata, minsan umaabot yan ng isang oras mahigit kumain, ganito kakapal na yung librong mabasa mo. Kaya kailangan buti na lang ako maano ako sa ganyan kasi mahilig ako magbasa. So, kaya yung mag-a-apply dito or yung natanggap dito, kailangan practicein mo na dyan magbasa. Kasi pagdating mo dito, mapapalaban ka. Nandun yung mahihiya ka kasi nandyan sa harap mo yung amo mo na lalaki tsaka babae, tas yung bata. Nagbabasa ka ng libro sa harap nila para, putang ina nung una, visit, ano ba to? Pero nasanay na ako, nung una, nakangiti pa sa akin yung amo kung parang ano-ano siya, the way ako magbasa. This is, example, once upon a time, this is, iba kasi sila once upon a time. Iba sila magbasa at iba ako. So, hindi ko babaguhin yung basa ko para sa inyo, bahala kayo dyan. Natutuwa naman yung bata kasi ngayon matino na yung bata mag-English dahil sa akin and parang ako yung nagiging walking dictionary niya, lahat-lahat tinatanong niya sa akin. Buti na lang kamo, mahilig din akong mag-alam ng mga meaning, kaya advantage kasi marunong ako sa lahat. Pag hindi ko alam, punta ako sa sa cellphone, magsi-search ako. Kaya halos marami na din akong alam ng mga meaning sa English. So ayun lang, thank you for watching and thank you all to all of you. Ayan. Bye-bye, love you.